Meron akong video noon na hindi ko pa naipapalabas, na may binili ako sa kanya. Pilipino to. So pupuntahan ulit natin siya at may bibilhin ulit ako sa kanya. Tapos gusto ko lang i-share yung video na una kaming nagkita at una akong bumili sa kanya. Pero hindi ko siya pinakita sa video that time kasi hindi, nahihiya siya eh. So gusto ko lang i-share mga katropa. At habang bumabiyahe ako papunta doon sa kanya, ipanoorin nyo muna to. Tayo ngayon sa Winnipeg at meron akong kukuning item, dagdag sa collection na rin. So inaantay natin siya, kababayan natin Pilipino. Siya kuya ang nabili ko, nabilang ko nito. Eto, Xbox. Yan, isa na namang dagdag sa aking collection. Dati mga PlayStation yung kino-collect ko. Ngayon naman Xbox na. Tapos ayun. Kasi si kuya, ang dami naming pinag-usapan. Nagbebenta rin pala si kuya sa sa eBay. Tapos sa marketplace. So additional business na rin niya to. Tapos at the same time nagtatrabaho siya. Dito siya sa Winnipeg. Noldi Pagadods. Sa mga katulad ko na mahilig sa mga retro gaming, mga console gaming at saka handheld, may nakita akong handheld sa kanya, 3DS kanini. So maganda yun. Siguro pag-iipunan ko ulit yun. Pagka may budget, mga ganyan. Binebenta niya, maganda, marami, may Lego pa nga doon eh. So kung gusto nyo kung gusto nyong dalawin, bumili at makikita nyo yung mga retro gamings at saka mga ibang stuff nyo doon na pwede nyong may magustuhan kayo doon, pwede nyong bilhin. Kontakin nyo lang and then pwede siyang mag-deliver kung saan location man kayo, o kaya pwede nyong i-pick up dito, katulad ko, pinick up ko dito. So ayun. Antay na lang natin si Noldi. Ayan. Mali, last year pa yung video na yun. So ngayon ko lang pinalabas. Andyan na siya. Okay, labas na siya. Ayan na si Kuya Noldi. So ito yung nabili ko kay Noldi. Saka pakita na kita. Si Kuya dati nung una ayaw magpakita, ngayon Pilipino, sa mga kababayan nating retro gamer. Yung pinalabas ko pinalabas ko kanina, ito yung mga benta niya. Kasi sa totoo lang, masaya naman kaysa magbisyo ako ng ito na lang yung bisyo ko, di ba kuya? Kaya salamat talaga. Till next time ulit. Yung binili ko sa'yo, okay na okay pa. Oo, malinis pa. Talagang alagang-alaga. Sige kuya, salamat. Actually, meron pa nung pumunta ako rito, nung bumili ako sa kanya, meron pa akong dinaanan nung time na yun. At gusto ko na rin i-share. Kung paano i-share ko na rin lang kay Kuya Noldi, i-share ko na rin to. Pumunta ako dun sa Jollibee, tapos meron akong pinick up ulit. Dito tayo ngayon sa Jollibee. At dahil siyempre, nandito na rin lang sa Winnipeg, sasamantalahin ng makapunta rito sa Jollibee. Kasi paminsan-minsan lang naman eh. At saka bibili na rin ako ng mga bucket na uulamin ko for babaunin at uulamin for I think kung kakayanin ng 1 linggo. Mga mamaya ilang araw lang yan. Mabilis ang maubos pala Kaya na po muna tayo at
mamaya pagpapatuloy natin yung paglalakbay. Sa mga gustong ino-order sa Pilipinas natin, burger steak. Yan. Meron din dito. Tapos, ayun, yung packet. Packet na order, packet. Kasi, pang baon, pagpasok ng trabaho, tapos, kain na rin. Pangkain. Saya mga tropa, kain na po muna tayo. Nandito na po tayo sa sa second location ng pag-pick upan ko ng isang item at inaantay natin si Madam. Parang yung yung napapanood ko sa mga movies na American film. Yan. Itong place na to, ang ganda. Saka ang gaganda ng mga bahay na nadaanan ko. So habang inaantay natin si Madam, ang naiengganyo kung kumuha ng bahay. Pero sigurado mahal yung bahay. Hindi pa ako sure kailangan ko muna ma-PR. Yan, yun muna priority ko, yung ma-PR muna dito. Yan. Tapos kunin ko yung anak ko. Tapos susunod ko si Madam. Magsalita ka naman, Madam, para marinig ka. Hello fans, hello vlog. Ayun po si Madam, naka-video call po kami ni Madam. Hindi, ginaya ko lang yung Madam ni Dre Rice, kasi syempre si Madam kasi Madam ni Rice Ilocana. Syempre Madam din to, Madam Dama. So eto po sila, ayan, paalam muna. Tapos ayan. Ang aking saan ko binili itong sa followers mo? Mga katropa. Yung mga katropa. Hindi, may ibig sabihin kasi yung tropa. Yung tropa kasi is the reality of Pinoy abroad. Galing. Kasi inaano ko yung buhay ng abroad. Ako kasi na culture shock eh. Kaya gusto kong i-share. Nakaka-culture shock ka talaga kasi sa Nipawa ka eh. Pero pag dito medyo okay. Okay dito. Chef, sa bagay. Kasi doon? City. Countryside doon eh. Kaya maninibago talaga. Salamat pala. Okay, ito na po yung nakuha natin. Yan. Xbox 360. Tapos yung isa kanina, Xbox One. Tapos may games na rin. Actually, ito may games na rin to. So, ayan. Dalawa na. Dito na tayo sa isang sadya natin. Actually, Pilipino rin to, pero hindi ko alam kung pinanganak dito eh. Pero tingnan natin. Oh yeah, he is a Filipino. Yeah. Went there to Noldi. I pick up some items to him. Where? Noldi. Yeah. Oh, Noldi? I know him. You know Noldi? Oh, yeah. You know Noldi? Yeah, I know Noldi. Yeah, I have a video on him, and then that was last year. And then ngayon ko lang. You have a YouTube channel? Yeah, I have a YouTube channel. Oh, ngayon really? ko lang ipapalabas. Do you want to be on my YouTube channel? Sure. Yeah, this is Chris, a Filipino. He went here in Canada. What age are you? I think it's 5 or 6. 5 or 6, so that's why your Tagalog is I could understand Tagalog, but I can't. Yeah, well, I can speak it, but I need to think what I have to say first. But you can understand it, yeah? I could understand it. Yeah, he can understand it. Anyway, I'm buying stuff from him. Yeah, a lot of stuff here. Yeah, he made a good job for it. Nandito na siya nung 5 years old, and then tagal na siya rito. So nasabi ko kasi na I'm doing YouTube channel to inspire our fellow Filipinos and to educate them the reality that if you come here, you're not rich. This is reality. He's been here for how many years now? 30 years. Yeah. 30 years. Well, what he said is you can buy things, and then here you could buy what you want. Yes, you want your nice cars, you want your nice jewelry and everything. At the end of the day, you're working for it. yes, You're working for it, no matter what. You're always in debt. you need to pay for it. Like for example, this golds. Like this gold, this is expensive. It's an investment. It's an right? investment. It's good. I bought low. Yeah, you bought low, and then
Also it will high increase. money. Yes, that's a business. Chris has a full-time job and at the same time hustle. This is your hustle. Selling, buy and sell. That's it. Yun lang. Kailangan lang mag-survive. Hindi po kami mayaman dito. Nagbabayad po kami ng bill. Nabibili namin yung mga gusto namin. At the same time, babayaran namin yung mga nabili namin. Ganon lang yan. So, dapat isipin nyo na hindi kami hayahay dito sa abroad. Hayahay, you know, I don't know what's hayahay. Hayahay means easy job, easy life. Oh, no, it's not an easy life. Not an easy life. My full-time job, I still have to work part-time just so I can get what I like, my jewelry, my car and all that. Yeah, that's it. If I want nice things, you still have to work hard. It's not just because you work for a job you're rich. You're not rich at all. Yeah. Unless you win the lottery, maybe. Are you betting lottery? No, once in a while. Oh, I won $20 today. Actually. Really? Yeah. $20. Yeah, that's it. Like what we call it baliktaya. What's that? Baliktaya is like a return bet. Return bet? Yeah, it's a return bet, baliktaya. Anyway, thank you Chris for your inspirational word for our fellow Filipino, and hope more Filipino will get inspired to come here in Canada and work hard. You'll be rich if you earn money and then invest it in the Philippines. You need to invest to be able to get out of the rat race, they call it. Yeah, rat race. The rat race. Yeah, thank you Chris. Oh, yeah. Bago tayo umuwi ng Nipawa, kailangan muna nating dumaan dito sa Jollibee. Kasi nga madalang lang pumunta dito sa Winnipeg so dadaan na lang dito. Bale, yung napanood nyo na video na may binili ako doon sa Copol na dalawang babae. Pumunta ako dito sa Jollibee bago ako pumunta doon sa kanila. Dito kasi sa Canada, legal kasi yung couple na magpapakasal dito. Kaya yung mga bisexual gano'n, legal kasi dito. Tapos bago tayo umuwi, kain muna tayo dito. Eto pala yung mga magaganda nating crew. Ayan. Oo. Subscribe nyo ako para mapanood nyo. Ano te? Atoy Sulit po. Atoy Sulit. Opo. At nasabi ko dun sa mga staff natin, staff dito sa sa Jollibee, sa mga crew, na subscribe ko. Kapal na mukha Hindi kasi marami kasing Pilipino rito na talagang nagtatrabaho kasi siyempre nga tangkilikin ang sariling atin, Jollibee, di ba? Yeah. Alright. Maraming salamat po. Okay, bye-bye. Pag-uwi na tayo ng Jollibee. At yun. Ready na tayong umuwi sa Nipawa. 6 po. 6. Alam, magkano yan? Si Oliver na lang daw magbabayad. Si Oliver na lang magbabayad? Binibidyoan kita. Ay, umaambun! Opo, umuulan. Ay, may payong ka? Wala po, nandiyan lang po yung truck. Ikaw yung sinasabi ni Verpag? Opo. O yun pala. Sorry, pasensya ka na. Wala, umaambun pa. Sa ano to? Cookies and cream, tapos Java chips, tapos double choco. Kaya pala mga katropa, may nag-deliver sa atin ng tawag dito? Cappuccino po. Cappuccino. So ayun, tapos cookies and cream. Ayan si Adrian. At meron silang shop na AC Cafe. Ayan. So mamaya, tingnan natin, tikman natin kung gaano, i-rate natin. Maraming salamat ulit. Ayan. Thank you po. God bless po. Opo. So maraming salamat. Actually, kadarating ko lang din galing sa Winnipeg. Tapos nag-chat sa akin si Verpags. Maraming salamat sa iyo, Verpags. At kumbaga tinanong niya kung ilang kami dito sa bahay. And then may magpapadala sa amin ng maiinom. Nakalimutan ko yung tawag dito. Good. Sarap siya. Ngayon lang ulit ako nakakatikim ng ganito. Masarap siya kasi sa Pilipinas hindi ko kayang bumili ng mga ganito, pero ngayon may nagbigay sa atin. Pero actually to nabibili to ng nasa $8 ganun. Yun ang sabi sa akin. Maraming salamat nga pala kay Adrian at sa kapatid niyang si Carol dito. Maraming salamat. Tapos suportahan din po natin si Verpags TV. Ayan, kasama ko rin po dito sa High Life at
butcher din po at marami po kayong matututunan sa kanya, kaya suportahan po natin. At patuloy mo lang sa paggawa ng content na makaka-inspire sa mga butcher na gustong pumunta dito sa Canada. Yun, pagpatuloy natin yung mga magagandang ginagawa natin. Hindi naman. Yan. Amoy, naghahanap ako ng bag. Ito yung mga kasama natin sa trabaho na walang kapagod-pagod. Parang, ay lang, umuulan pala. Hinahanap ko yung bag ni ate kasi bibili ako ng mani sa kanya kaso wala akong makakulot ng mani. May nagbebenta kasi ng mani rito. So hindi ko alam kung nasan na yung bag niya. Hiramin ko yung payong ni Nestor kasi malakas ang ulan sa labas. Cute naman ng payong. Dapat kanina sa labas ko na lang binuksan to. Kukunin ko lang yung sasakyan para masundo sila. Kasi malakas yung ulan. Grabe yung ulan, basang-basa. Kahit may payong, saka okay lang. At least karating dito sa tapos papandarin ko din, susundin ko sila. Yung video pala na napanood nyo, yun yung mga diskarte ng mga kababayan nating Pilipino rito sa Canada. Kahit mayroon silang full-time job, ayan, nag-hustle pa rin sila. Kumbaga, may mga racket sila, kumbaga ganun. Parang ako lang din, parang ganun din. Kung meron akong talent ng pag-picture video, ganun. So, ginagamit ko yun as a hustle, racket, ganun. Kahit may full-time job ako. And si ate kanina, hinahanap ko si ate Arlene kanina kasi bibili ako ng mani. Isa rin sa mga sideline nila dito pag after may full-time sila, syempre may mga paninda, ganun. Bibili ka rin ng mga paninda. Marami din dito mga Pilipino nagbebenta-benta rin, mga ganun. Konti-konti lang. At least meron lang pang additional income, kumbaga ganun lang. Mga pang grocery, kumbaga ganun. Katulad na ng video na yon, si Noldy, tapos si Chris, tapos yung sa Frape, yung si AC Cafe, yung mga ganun. Yung mga diskarte ng mga kababayan natin para lang magkaroon ng konting income maliban doon sa mga full-time nila. Yung iba nga nagpa-part-time, 'di ba? So, yung iba suma-sideline din ng mga ganun, mga business, kumbaga malilit na business tapos lalaki yung mga ganyan. Hindi natin alam kung paano sistema, pero at least meron silang additional income, extra income na sinasabi. So, ayun mga katropa, hanggang dito na lang tong video na to at sana nag-enjoy kayo at sana may natutunan kayo sa ating video na to at huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-subscribe, mag-comment kung ano po masasabi niyo at paki-share na rin itong video na to para mas marami pa pong mga kababayan natin ang makapanood at malaman ang buhay namin dito sa Canada, buhay abroad. Ayun, salamat po at ciao. Baby, you give me ice and fire. Tangkilikin po natin yung mga gawa ng ating mga Pilipino. Ano sasabi niya? Ano daw?